our channel. Today, I will share with you guys the start of our pregnancy journey. Pag-uusapan natin ngayon ang tatlong topic na may kinalaman sa aming pregnancy journey. So, una, how we got pregnant. Pangalawa naman is, what are my early signs of pregnancy? And pangatlo, kung ano yung mga sintomas na nararanasan ko ngayon sa aking first trimester. So, yun. Bigyan ko lang kayo ng konting background. Kami ng aking husband ay parehos na working full-time. Ang date of marriage namin ng aking asawa ay November 25, 2023. Bali, married na kami for 1 year and going 5 months na up to date. Nalaman namin na pregnant kami noong April 9, 2025. By the way nga pala ngayon ay April 20, 2025. So, nung pagkakasal namin, hindi na kami gumamit ng kahit anong protection. Kasi nga, plano naman na rin talaga naming dalawa na magkaroon na ng anak. Pero, hindi kami trying hard na magkaroon na ng baby. Kumbaga, hinahayaan lang namin mangyari kung ano yung mangyayari. Open kami na magkaroon agad ng baby and okay lang din naman sa amin kung hindi pa kaagad. Hanggang umabot na ng 6 months after ng wedding. Pero, hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak. So, ayun, doon na kami nag-start na mag-worry. Pero, after nung kasal namin, nagpa-check na ako sa aking OB-GYN para malaman ko kung meron bang abnormalities sa aking reproductive organs. In-advise niya ako na mag-undergo ng 2 tests. So, una, yung trans-V or transvaginal ultrasound, and yung pangalawa is yung pap smear. Ang pinagawa ko lang sa kanya that time is yung transvaginal ultrasound. So, yung result naman nung test na yun, normal naman lahat sa reproductive organs ko. So, wala naman kaming dapat ika-worry, sabi ni Doc. Pero, nagpa-reseta na rin ako sa kanya ng folic acid at that time. Kasi, may nag-advise sa akin, yung friend ko in-advise sa akin na kapag nagtatry na kaming magkaroon ng baby, dapat mag-start na ako mag-inom ng folic acid as supplement. So yun, nag-start na ako uminom ng folic acid. Then 6 months after ng wedding namin, wala pa rin kaming nabubuong baby. Doon na nag-start mag-worry. Kasi ako, di ba yung iba, once lang, twice lang, meron na agad silang nabubuo. Pero kami, after 6 months ng unprotected contact, wala pa rin kaming nabubuong baby. So, nagpa-check ulit kami sa isang OB. Pero, different OB na dun sa una-unang doctor na tinry ko. So, ngayon naman, tinanong niya. So, niya, sabi ko, Doc, nakapagpa-transvaginal ultrasound naman ako and normal naman daw yung reproductive organs ko. So, sabi niya, okay naman yun, good news yun. Tapos, sabi ko, bakit po kaya, Doc, hindi pa rin kami nakakabuo despite of trying for 6 months. So, ngayon, in-interview niya kami. Tinanong niya kami kung regarding sa lifestyle namin at saka kung sa aming ding yung pagtatry namin, yung contact namin. So, ang una niya sinabi, dahil nga full-time working kami ni husband, possible reason yan is kulang kami sa tulog, kulang kami sa pahinga, marami kaming stressors sa paligid, and marami kaming stressors sa paligid, tapos kailangan mas frequent pa yung pagtatry namin. So yun yung mga in-advise sa amin ni Doc. And sinabi niya sa amin na wala pa kaming dapat ika-worry kasi 6 months pa lang mula nung kami ay kinasal. So yun nga, sabi ni Doc, normal lang pagdating dun sa dineclare namin na number of hours ng sleep namin, yung lifestyle namin, yung pahinga namin, mga stressors namin, ganyan. And the number of times na nagtatry kami, normal lang daw na medyo nahihirapan kaming makabuo. So yun na, si Eddie, kumampante ulit yung isip namin. So normal lang pala yun kasi nga kumbaga, hindi pa kami trying hard. So after a year, wala pa din. So yun na, medyo nag-worry pa din kami kasi bakit ganon after 1 year na. Pero wala pa din, hindi pa rin kami nakakabuo. Tapos sabi nga nung husband ko, i-enjoy lang natin. Kasi nga kapag nandyan na si baby, hindi na natin magagawa yung mga ginagawa natin nung hindi pa tayo parents.
So, i-enjoy lang hanggang sa nitong March, sabi ko kay Love, alam mo may ginagamit akong app. Natatrack doon kung kailan ako fertile. Sabi ko ganun. Kasi even yung calendar method, hindi namin yung ginagawa. Sobrang wala kaming sinusunod na method. Basta kung kailan lang namin feel, ganun. Doon lang namin tinatry. So sabi ko nung March, sabi ko, Love, try natin tong fertile period na nakalagay dito sa calendar. So ito lang, nung March lang. So tinry namin. So nagtry kami na mag-contact within that period yung kung kailan ako fertile based dun sa app na yun. And yung last contact namin ay yung nakalagay dun sa app, yun yung ovulation day ko, yun yung high chance of getting pregnant ko. Yun yung last contact namin, which is March 19. Okay, so yun yung background namin ni husband pagdating sa pagtatry namin na magkaroon ng baby. So, dadako na tayo sa unang topic. So, how we got pregnant. So, yun na nga. Dinner namin gumamit ng app. And, sobrang nakakatuwa lang na nag-work siya sa amin. So, first time namin tinry yun, yung as in, dun sa period ng fertility, yung fertility window, dun namin tinry. Then, yung last contact namin is dun mismo sa nakamarka na high chance ako. Yun yung pinaka-ovulation day ko. So, tinry namin yun. So, yung araw na yun ay March 19. So, for info lang, March 1 yung first day ng last period ko. March 1, and then ang last contact namin ni Love is March 19, which is exactly my ovulation day. And nakamark yun na high chance of getting pregnant. March 19. After nung March 19, parang mga 3 days after, after, mga 3 days after, sabi ko kay Love, parang iba yung pakiramdam ko. Parang feeling ko, pregnant na ako. Tapos, syempre, masyado pang maaga, di ba? March 19, parang Saturday yun eh. March 19 is Wednesday. Tapos, parang Saturday, sinasabi ko na sa kanya na, Love, feeling ko pregnant ako. Sabi niya, masyado pang maaga. Baka mamaya naman, na false hope na naman yan. Or mali na naman yung iniisip mo. Ganun. O baka umaasa ka na naman. Ganun. Pero sabi ko, hindi eh. Parang naiba talaga. Alam mo yung lower abdomen ko, yung right and left, nagsasalitan sila. May sudden pain, na may sharp pain na sobrang saglit lang. Parang second lang. 1 second lang na may didiin na gano'n. Tapos parang ang sakit niya. Pero tolerable. Hindi naman yung sobrang sakit. Pero may sakit na unusual. Kumbaga, hindi ko siya nararamdaman before. Parang halimbawa, ito yung left abdomen ko, ito yung right abdomen ko. May ganun lang akong nararamdaman. Salitan sila. Tapos, medyo madalas. Parang once every 30 minutes. Ganun yung interval. Hindi naman sobrang exact. Pero, mga ganun sa estimate ko. May nararamdaman akong ganun ng Saturday. Kasi sabi ko, Love, feeling ko may pregnant na ako. Ganon. Tapos parang hindi ko alam kung psychological lang ba o masyado rin akong nakukumbinsa. Kasi nga, first time namin i-try dun sa period ng fertility window ko. So, sabi ko, sige, oo, baka maaga pa to. Ganon. Tapos, nung Monday na, di Saturday, Sunday, ganon, sabi ko, hindi ba talaga to eh. May nararamdaman talaga ako na parang may pumipitik sa lower abdomen ko. Sabi ko, parang sa puson, ganon. Tapos, ito na, Monday, may pasok kami ni Love. Sabi ko, Love, bakit ganun? Parang feeling ko, nagiging fuller or lumalaki yung boobs ko. Sabi ko sa kanya. Tapos parang masakit siya, masyado siyang sensitive. Yung tipong halimbawa, ito yung breast. Tapos ma-brush off mo lang siya ng ganyan. Masakit, yung parang medyo, basta hindi siya katulad ng dati. Yung dati na kahit na madampian mo, pag nag-bra ka, hindi siya masakit. Ngayon parang iba yung feeling sa boobs, parang may masakit eh, ganun. Tapos parang sabi ko naman, ay teka, baka maliit na yung size ng bra ko. Baka kailangan ko nang magpalit. Baka kaya sumasakit yung boobs ko kasi masikip na yung mga bra ko. So sabi ko, okay, so hindi pa to sign ng pregnancy. Pero nag-continue yun eh, Monday, Tuesday, Wednesday. Sabi ko, pero parang sobra naman yung nagsabay yung may pumipitik na sakit sa lower abdomen ko, tapos yung breast ko masakit din. Tapos yun nga, feeling ko lumalaki siya to the point na hindi na kasya, feeling ko hindi ko na kasya yung mga bra ko. So ayun, sabi ko Wednesday bago kami umuwi nila, sabi ko, Love,
bili tayo ng PT, iba na to. Sabi ko ganun. So, March 26 yun, guys. Eh di, bumili kami ng PT, isa lang. Sa Southstar pa ka namin binili yung PT, ang mahal-mahal, 150. Mga ganong halaga, less than 200, pero more than 100. Namamahalan ako. Di pag uwi ko, nag-vlog ako noon. I'm sure nakita na yun ng iba na nakapanood ng vlog ko. Yung kung kailan ko na tuklasan na pregnant ako. So yun na, ditinry ko pagka uwi ko. Hindi ako masyadong umaasa, pero parang gusto ko ma-confirm kung yung nararamdaman ko ba ay sign of pregnancy na. Eh di yun na, nag-check ako. Tapos ayun, negative siya. So, March 19, yung last contact namin. Then, 1 week after, March 26, nag-try ako mag-PT. Negative ako. Eh di, okay, negative. Tingin ko, ano lang yun, false hope nga lang yun, tama sila, baka masyado na naman akong umaasa, ganun. Pero, ang nakakapagtaka, mula nung March 26 hanggang bago ulit ako mag-PT, consistent yung ganung nararamdaman ko. May pumipitik, tapos yun nga, hindi ako makahinga sa bra ko, feeling ko ang laki-laki talaga nung nilaki nung boobs ko para hindi na maging ganun kakasya sa akin yung bra ko. Tapos hingalin ako, ganun. Tapos, madalas sa office, alam niyo yung parang kang naduduwal, pero hindi ka susuka eh. Maduduwal ka lang, so panay CR ko. Tapos, hindi naman agad pumasok sa isip ko na, baka sign na to ng pregnancy kasi nga kakapiti ko lang eh, na negative ako. Pero hindi pumasok sa isip ko yun. Kasi nga, yung uniform ko that time, sobrang sikip. Masikip talaga. Kasi nga, nung natanggap ko pa lang yung uniform na yun, masikip na eh. Tapos ngayon, parang medyo tumaba pa ako. So, sobrang sikip niya na. So, feeling ko, kaya ako natuduwal kasi nga, sobrang sikip nung uniform ko, hindi ako makahinga. So, ayun. So, hindi ko pa rin iniisip na pregnant ako. Di March 26 yun, no? Ngayon, ina-expect ko na yung period ko ng April 2. Kasi nga, di ba, yung last period ko is March 1 nag-start. So, pag doon sa calendar, sa app, nakalagay doon, ang next period ko ay April 2. So, sabi ko, sige, pag hindi ako nagkaroon ng period sa April 2, magpipiti ako. Hindi yun na. Dumating sa April 1, check ako ng check, wala pa rin akong period. April 2, wala pa rin akong period. April 3, 4, 5, wala pa rin akong period. Tapos sinabi ko kay Love, gusto ko na mag-PT kasi delay na ako eh. Sabi ko ganun. Delayed na ako ng mga 3 araw, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, 3 araw pa lang, eh di ba nga nung irregular ka, nade-delay ka ng mga ilang araw o minsan nga weeks pa. Tama naman si Love doon. Kaya sabi ko, okay, sige, hindi na muna ako mag-PT. Kasi guys, before, nung hindi pa kami nila mag-asawa, irregular ako. Yun din yung reason kung bakit ako nagpa-OB after nung wedding namin. Kasi gusto ko ma-make sure na healthy yung reproductive organs ko. Pero yun, after nung check-up na yun, for some reason, hindi ko alam, pero naging regular yung period ko. So yan, konting background. Bumalik lang ulit tayo sa background. So ayun na nga. Edi parang 3 days, April 5, sabi ko, wala pa rin akong period. Supposedly, April 2 meron na ako eh. So sabi nila, masyadong maaga. Edi April 6, 7, 8, sabi ko, okay, sige. Pag 1 week delayed na ako, magpipiti na talaga ako. So yun na, April 9, araw ng kagitingan. Wala kaming regular na pasok. Pero pumasok pa rin ako sa work na. So after work nung April 9, kasi pumasok pa rin ako, bumili na ako ng pregnancy test. So hindi pa din ganun kataas yung hope ko na pregnant ako. Kaya bumili ako ng 3 PT. Kasi nga, laging isa lang binibili ko eh. Pero this time, bumili ako ng 3. Kasi nga, para sa mga susunod ka ako, meron ulit akong gagamitin sa mga susunod na buwan. Adi, hinamuwi na kami. Tapos ayun, pag PT ko, positive na. Kaya sobrang tuwa namin mag-asawa kasi hindi namin ina-expect. Eh diba, ang best time para mag-take ng pregnancy ay pagising mo sa umaga, yung first P mo. Pero ako noon, nag-pregnancy test ako. Afternoon yun, mga 3 p.m., 4 p.m., ganung oras. Pero nag-positive siya. Twice ko siya tinry and nag-positive siya. Sobrang linaw na nung linya.
talaga kahit yung sobrang malabong line, wala. March 26. Tapos April 9, 2 weeks lang. 2 weeks lang yung pagitan. Biglang sobrang linaw na pregnant ako. Ganon yung naging timeline kung paano namin nalaman na pregnant kami ni Love. Moving forward, dun na tayo sa what are my early signs of pregnancy. So, yun, nagpadaanan ko na siya kanina. Meron akong mga lower right and left abdomen pain. Yung mga sharp pains na sobrang saglit lang. Then, pangalawa is, nakakaranas din ako ng pagduwal. Pero hindi nga ko inakala na yun. Kasi nga, baka masikip lang ako yung uniform ko. Then, yun nga yung tender breast. Tapos yung medyo lumalaki din yung breast. Yun yung third early sign of pregnancy na naranasan ko. Ngayon guys, eto na tayo. Nandito na tayo sa ating first trimester. So, ngayong April 20, ako ay 7 weeks pregnant na. 7 weeks and 1 day pregnant na. Nung natuklasan namin ni Love, parang ano lang ako, 5 weeks and, 6 weeks exact. 6 weeks exact akong pregnant. That is 1 week ago lang. So, nagpa-check up agad kami sa OB-GYN ko. Tapos ayun, nagpa-transvaginal ultrasound ako. Grabe guys, mahingal ko, diba? Kasama na yun sa, sa symptoms ko ng first trimester. So yun, nagpa-transvaginal ultrasound ako. Tapos, ang nakita pa lang guys ay yung gestational sac. Tapos sa loob ng gestational sac, may yolk sac. Yun pa lang yung nakita that time. Kasi pag bumase ka sa first day ng last mens ko, 6 weeks ako. Pero pag binabase siya sa size, dun sa ultrasound, 5 weeks and 5 days pa lang ako. So sabi ni Doc, too early pa daw. Kaya yun pa lang yung nakikita namin. So babalik ako ulit sa kanya after a month. So 10 weeks na ako by that time. Para ma-check na namin yung heartbeat ni baby. So ayun, sobrang happy namin. Pero yun nga, sobrang happy. Tapos, nung before ko malaman na pregnant ako, yun lang yung mga signs ko. 3 lang or 4 lang. Nauseous lang ako. Tapos, lower right and left abdomen pain. Tapos, breast tenderness. Ayan. Yun lang yung mga, 3 lang pala. 3 lang yung na-feel ko na symptoms. Pero after kong malaman na pregnant ako, parang biglang lahat na ng signs naramdaman ko na. Parang siguro sabi ni baby, okay, alam na ni mami na pregnant siya. Pwede ko nang ibuhos lahat ng symptoms ng pagiging isang buntis. So, ayun. Nung right after ko malaman na pregnant ako, parang biglang, lalo akong naduduwal palagi. Ganon. Tapos, lalong umigting yung masakit kong lower abdomen. Ganyan yung mga sharp pains na nararamdaman ko sa baba ng tiyan ko. Parang mas lalong dumalas siya. Ganon. So, parang mas lalong nagpaparamdam yung katawan ko na, buntis ka nga. Confirm, buntis ka. Kasi diba, nung nalaman ko yun, Wednesday yun holiday. Nakapagpa-check up pa ako. Saturday. So, mga ilang araw yun. Parang extreme kong nararamdaman ko na symptoms. Tapos sila, binila niya na agad ako ng water. Nagpo-fruits na kaagad ako. Ganon ka bigla. Kasi nga, syempre, nandun din yung pag-worry na baka nung mga nakaraang araw na pregnant na pala ako, may ginagawa ako na hindi pala makakabuti para kay baby. So, ayun. Ngayon, dadako na tayo sa third topic, which is, what are my first trimester symptoms? So, yun na nga. Nung nalaman ko na pregnant na ako, lalong lumala yung pagduwal-duwal ko. Yung feeling ko, actually, yun yung tinatawag nila na morning sickness. Pero pagdating sa akin, hindi lang siya morning. Merong morning, afternoon, may evening. Meron pa nga isang araw, ito lang, hindi ako nakatulog hanggang alas 12, sobrang pagduwal-duwal ko, na wala namang lumalabas pero lagi akong naduduwal. So yun yung number 1 talaga na medyo mahirap sa part ko as buntis na naramdaman ko is yung pagduwal-duwal talaga. Then pangalawa is yung sore breast or yung tender breast. Yun talaga, naramdaman ko na talaga na lumaki na talaga yung breast ko.
hindi pala siya dahil naliitan ko lang iba ko, lumalaki talaga siya. Tapos, bumili na nga agad ako ng bra kasi hindi ko na talaga kasya yung mga existing bra ko. So, nagpasama pa ako kay mama nun. From cup B, naging cup C na ako kaagad. So, ayun. Then, pangatlo is tiredness. Ayun, mapapansin nyo ngayon, ang hingalin ko. Sa work ko pa naman, ang required akong magsalita. Tapos, panahihingal ko, pati yung mga ka-work ko na papansin nila na hingalin ako at madalas ako yung huminga ng malalim. Ganun, parang hinahabol ko yung hininga ko. Ganon. So, yun yung pangatlo na symptom na nararamdaman ko ngayon, currently, kasi nasa first trimester ko pa rin ako. Tapos, pang-apat, pagiging yung walang loss of appetite. Yung wala akong food appetite, tsaka yung changes sa dati gusto kong food, ngayon ayaw ko na. Before, hindi mo ako mapapaalis or mapapapasok papunta ng work na hindi ako nagbe-breakfast ng kanin talaga. Kanin tsaka ulam. Pero mula nung nalaman ko na pregnant ako, hindi ko na kayang mag-breakfast ng may kanin. Naduduwal ako. Parang hindi ko kayang kumain ng sobrang dami sa umaga. So sa ngayon, ang nag-work sa akin na breakfast is yung Anmom na binigay sa akin ni Doc. Tapos cereal. Ganun lang yung breakfast ko ngayon. Nag-worry sila kasi nga kailangan madami akong kainin. Kasi nga dalawa na kami ni baby. Pero hindi talaga kaya ng sikmura ko. Tapos, another food na dati gusto ko naman ngayon, ayaw ko na. Yung ginisang sayote. Dati okay naman ako sa ginisang sayote. Ngayon, nung kinain ko siya ulit, nasusuka ako. Hindi ko na siya gusto. Parang gano'n. Parang nag-iba na yung lasa niya para sa akin. Kahit yung Cream O, dati gusto ko yung Cream O, kaya ko umubos ng 2 packs nun ng isang upuan. Pero ngayon, iba na rin yung lasa ng Cream O para sa akin. Tapos napansin nila, tuwing kakain ako ng food na medyo mamantika o basta pinrito, nagduduwal-duwal ako. Na dati, hindi naman ganun. So, yun yung mga bago sa akin sa panlasa ko. Then, 5 is, sobrang lakas ng pang-amoy ko sa mga mababaho. Hindi ko alam, pero parang sa work ko ngayon, parang lahat ng nakakausap ko, feeling ko naamoy ko yung hininga nila, tapos hindi maganda yung amoy. Ayun, yung parang, dati hindi ko naman naaamoy yung ganong amoy. Pero ngayon, parang lahat ng nakakausap ko, feeling ko, hindi maganda yung amoy ng hininga nila. So, ayun, parang masyadong naging sensitive yung sense of smell ko nung naging buntis na ako. Tapos, pang-anim, yung palaging naiihi. Well, nung una, hindi ko siya masyadong kinoconsider na signs ng pregnancy. Na sign ng pregnancy. Kasi sa office, palainom ako ng tubig. Tapos, syempre, it follows. Pag uminom ka ng tubig, iihi ako. So, ganun lagi. Pag inom ako tubig, iihi ako. Ganun. Pero, nalaman ko na, yun na nga, hindi na siya normal. Kumbaga, sobrang mas napadalas talaga yung pagpiko kapag kagabi. Grabe, napupuyat talaga ako. Alam din nila yan. Lagi niya kasi sinasabi, di ka na naman pinatulog ni baby. Ganun. Kasi nga, tuwing gabi, madaling araw, ganyan, kahit di naman ako umiinom ng tubig, ihi talaga ako ng ihi. Tayo ako ng tayo, ihi ako ng ihi. Kaya yun din yung struggle ko kasi parang hindi ko nakukuha yung tulog ko ng dire-diretso. Kasi nga, ihi ako ng ihi. Hindi mo kasi siya kayang pigilan eh. Parang nararamdaman mo na sumasakit talaga yung puso mo. Kaya, ayun, yung frequent urination, sobrang nararanasan ko yun ngayon sa first trimester ko. Then, pang-7, ayun, may mga white discharge ako. Yung milky white discharge, tsaka yung mga clear thin discharge. Pero sinearch ko siya sa Google, normal lang naman siya. Sinabi ko rin yun kay Doc, normal naman daw siya as long as wag lang pula. Wag lang red kasi ano na yun, spotting na yun. Sabi nga ni Doc, pag nakaranas ako ng spotting, kailangan bumalik ako kaagad sa kanya. Ayun. Tapos hanggang ngayon, naranasan ko pa rin yung sumasakit pa rin yung left and right abdomen ko. Lower left and right abdomen ko. Pero sobrang madalang na.
kasi nilimitahan ko na yung mga physical activities ko. Tapos, nahihirapan din ako i-stretch yung chan ko. Yung parang pag i-stretch ko siyang ganun, masakit siya. Ewan ko kung bakit, pero sabi, normal lang naman yun. Sinerch ko lang din kay Dr. Google, normal lang naman siya. So, ayun. Pero, na-observe ko sa sarili ko na kapag masyado akong madaming ginagawa physically, yung lakad ng lakad, tayo ng tayo, yun, sumasakit yung lower abdomen ko. Nagkakaroon ng cramps. Pero kapag itong bakasyon, itong weekend, na lagi lang ako nakahiga, lagi lang ako nagpapahinga, the whole period hindi siya ganun sumakit talaga. So, parang sinasabi talaga ni baby mommy, slow down, kasama mo na ako. Kailangan mag-rest ka, hindi ka na pwedeng maging ganun ka-active katulad ng dati. Parang ganun, may nagpapaalala na sa akin na ganun. Tapos, once din, naranasan ko left hip pain dito. Sumakit yung left hip ko. Yun yung medyo nag-alala ko kasi sobrang sakit niya. Siguro nag-last siya ng more than 24 hours. Yun yung after ng check-up ko sa OB ko. Nag-grocery kami ng mga kailangan ko. Syempre, bumili kami ng mga food na kailangan namin ni baby, ng water, tapos bumili na rin kami ng shoes. Kasi yung shoes ko sa work, may heels siya. Bawal na yun. So, bumili na rin kami ni Love ng shoes namin. Tapos, iba pang needs namin. Nag-grocery na rin kami, ganyan. So, to cut it short, sobrang dami namin ginawa ng araw na yun. Na pagod talaga ako. Tapos, naramdaman ko na bigla na lang sumakit yung left hip ko. As in, yung masakit talaga. So, parang sabi ko, ay, iba na, na nga talaga. Samantalang dati, kahit maghapon ako maglakad-lakad sa mall, pagsabay-sabayin ko pang pumunta ng Ayala, downtown, Central, sa buong isang araw, kahit libutin ko pa yun ng ilang balik. Hindi talaga sumasakit yung paa ko. Pero this time, hindi naman ako nagbuhat kasi nga sila lahat nagbuhat. As in, lakad lang yung ginawa ko pero ganun na yung naramdaman ko. So, parang lalong nag-sink in sa isip ko na iba na nga talaga, pregnant na nga talaga ako. Hindi ko na pwedeng gawin yung mga katulad ng ginagawa ko dati. Kailangan ko nang maghinay-hinay lalo na kapag physical. Yung paglalakad, pagtayo-tayo, takbo-takbo, ganyan. Hindi ko na siya pwedeng gawin katulad ng dati. So, ayun yung mga naranasan ko. And nga pala, isa pa is, lagi akong bloated. Yung parang ako nag-acid, lagi akong, feeling ko busog ako, feeling ko hindi ko na ilalabas yung dapat ko ilabas. Mapapoop ba yan or utot, gano'n. Feeling ko hindi ko siya nalalabas kaagad. So, normal lang din naman daw yun, yung pagiging bloated, sabi nito. So, ayun, yun yung mga naramdaman ko at nararamdaman ko pa hanggang ngayon dahil nasa first trimester pa rin ako ng pregnancy. Maraming adjustment bilang first time ko ito, pero natutuwa ako sa mga changes na nararanasan ko kasi bago siya sa akin Tapos parang mas lalo kong nararamdaman na meron nga talaga nabubuo dito sa tummy ko. Ayun. Ano yung mga challenges? Mga challenges naman na nararanasan ko ngayon. Number 1 talaga, yung emotional breakdown. Normal daw yun. And yes, na-experience ko siya. Alam ni Love yan, ni husband yan. Nung after ko magpa-check up, yun na nga, kinonfirm ni Doc. Sabi ni Doc, confirm, you're pregnant. Sabi gano'n. Meron na talagang baby sa chan mo. Pero ngayon, sakpa lang siya. Let's wait until makita na natin yung heartbeat niya. The following day, nung araw na yun, parang suddenly napaka-emotional ko. Kasi sinabi sa akin ni Doc na, okay, ngayon na pregnant ka na, confirm na pregnant ka na, bawal ka nang mapagod, bawal ka na magbuhat, bawal ka umiyak, bawal ka magalit, bawal ka sa maaalat, bawal ka sa matatamis, bawal ka sa matataba. Yun yung sinabi sa akin ni Doc. Di parang sabi ko, okay, ang dami na ngang bawal sa akin. So, nung pag-uwi namin ni Love, ang dami ko naka-schedule na gagawin. Saturday yun, guys. Alam niyo naman, pag Saturday, ang dami namin gagawin. Maglalaba, maglilinis, magsasabay, magtutupi, magpa-plancha.
siya. Ganon. Pero yun nga, dahil nga sa sinabi ni Doc, okay rin, bawal na sa'yo yan, hindi mo na pwedeng gawin yan. Tapos si Love din, okay, bawal na gawin ng asawa ko to, ako na magte-take charge, siya nang gagawa ng lahat. Eh ako bilang asawa na sobrang nasanay din ako na ako yung gumagawa ng mga yun, merong part na ako yung gumagawa, merong part na siya yung gumagawa. Hindi ko sanay na siya lahat yung gagawa. Ayun, so parang nung nandito na kami sa bahay, nakita ko ang daming gagawin. Parang nape-pressure ako na gawin ito, gawin yan. Kaso nga lang, hindi pwede. So, ang gagawin ko is, sasabihin ko kay Love, Love, ito, hindi pa to nagawa. Ito, hindi pa to nagawa. O yung ganito, hindi pa to nagawa. Yung ganon, syempre parehas kaming na-overwhelm. So, nag-breakdown ako na gusto kong gawin to, kaya lang hindi pwede. Ganon, so iyak ako, ganyan, nagalit ako, ganyan. Kasi syempre si Love din, nasa face pa lang din siya ng adjustment na parang, oops, eto na, buntis na yung asawa ko, hindi niya na pwede gawin to, ako na yung mag-i-step up, ako nang gagawa nito. Tapos ako naman, sa part ko, okay, pregnant ako, kailangan pigilan ko na yung sarili ko, hindi ko na pwedeng gawin to, hindi na katulad that. So yun yung reason ba't ako nag-breakdown. And another thing is, yun nga yung mga sinabi ni Doc na bawal ako sa maalat, bawal ako sa matamis, bigla ko napaisip, ano ba yung mga kinain ko before ko malaman na pregnant ako. Kasi nga nakakatakot kasi diba, baka mamaya meron akong nakain or nagawa na makaka-harm pala kay baby, eh nasa tiyan ko na pala siya. So ayun. And another challenge na napagdaanan ko is yung pagiging overthinker. Ayan, ang dami ko nang ino-overthink. Di ba dun sa result ng ultrasound, nakalagay kung ilan yung size ng, ano yung size nung gestational sac, ilan yung size nung yolk sac, tapos parang, nung sinerch ko, ito yung normal size dapat nung gestational sac, ito yung normal size dapat ng yolk sac. Nakakabaliw siya. Sobrang kung i-overthink mo talaga lahat, mababaliw ka talaga. Pero yun nga, sabi nga ni Love, ano bang sabi nito? Normal naman, di ba? Lahat. Wala naman dapat ipag-alala. So, yun yung pangahawakan mo. And, ayun nga, sabi nito, bawal ako ma-stress. So, kung i-overthink ko lahat, may stress talaga ako. Tapos, ayun, ano pa ba yung challenge na naranasan ko? Yung adjustment talaga, na alam ko naman na kaya ko, pero hindi ko dapat gawin. Yung parang minsan pag sa work ko, okay, kaya ko naman, akit na ako sa hagdan, pero hindi na dapat. Kung pwede na, wag kang akyat panaog sa hagdan, wag. Ganon. Tapos kung dati, bibo ka, lakad ka na lakad, punta ka dito, punta ka dyan. Kaya mo naman eh, pero hindi na dapat ganon. Kasi nga, may baby eh, meron kang dapat alagaan dyan sa tiyan mo. Tapos kung dati, wala kang pakundangan yung muko, pumulot ng mga bagay-bagay sa sahig, kaya pa naman, pero hindi na dapat. So yun yung mga kailangan ko pang isingkit sa isip ko at kailangan ko pang mag-adjust kasi nga nandun na ako sa phase na konti-konti na lumalaki si baby, so kailangan ko ng mas mag-ingat. So yun, and I think i-upload ko tong video na to kapag tapos na ako sa first trimester kasi diba sabi nila wag mo muna i-broadcast yung pregnancy mo hanggat hindi ka nakakalagpas sa first trimester kasi yun yung pinaka-crucial, yun yung pinaka-delikado. And yun, hoping and praying and syempre ginagawa namin lahat para maging healthy and safe si baby. So ayun, sabi nga nila kapag sinabing pregnant ka, hindi yung I'm pregnant, hindi yung babae lang yung pregnant. Kaya lagi sinasabi, we are pregnant, gano'n, our pregnancy journey. Dalawa kayong mag-asawa kasi ako yung nagdadala ng baby, naranasan ko lahat, yung mga sintomas ng pag-carry ng baby. Pero since nga ako yung nag-carry ng baby, lahat ng workload ko na ginagawa ko as a wife, naipasa ko lahat sa husband ko na siya na ngayon yung gumagawa ng lahat-lahat. So without teamwork, hindi mag-work tong pregnancy. Itong aming pagiging pregnant. Hindi mag-work yung teamwork namin. Ano ba? Ang hirap i-explain. Pero ayun, kumbaga hindi magiging successful yung aming pregnancy journey kung hindi kami mag-teamwork. Ayun, nadali ko din. So ayun, kaya sa
mga mommies dyan or mga soon-to-be mommies katulad ko, huwag kayo masyadong mag-worry, huwag kayo masyadong mag-overthink. Tapos, okay lang magkaroon ng emotional breakdown. Basta, after nun, marirealize mo kung ano yung dapat mo ma-realize. At saka yun, dapat lagi ka lang, lagi mo lang pang huhugutan ng loob yung partner, yung husband. So yun, pray ka lang kasi nga kahit overthink ka ng overthink, hindi mo naman kasi hawak lahat eh. Basta lagi lang prayers na maging healthy and safe si baby. So yun, gumawa ka ng video na to kasi para i-share ko sa inyo experiences ko kasi nung hindi pa ako sure na pregnant ako, grabe, ang dami kong pinapanood na pregnancy journey. As in, parang every morning pagka-uwi, pinapanood ko yung mga pregnancy journey. Nga pala guys, andito si Shona. Hindi ko nakita niyo sa video. So, ayun. Mas na-engage kasi ako sa mga videos pag yung mga nag-share na experiences kesa pagka nagbabasa ako ng mga articles or mga news ganyan. So, yun. Sana makatulong ako sa inyo guys. Gusto ko lang din talaga i-document yung pregnancy journey namin ni Love. Thank you so much for watching. See you sa mga susunod pa natin ng mga vlog. Bye-bye! Si Sean. Say hi, Sean. Say hi, Sean!